Saan banda yung bypass dyan, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, pinapalabas yung may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga ano. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss dyan. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso, grave misconduct, abuse of authority? Ito bang grave misconduct? Pwede ba kayong ma-dismiss dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Alam mo, hindi. Yes po. Hindi na nga bypass, ayaw nyo pang aminin na hinahabol nyo siya. What is happening to you now? Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. Nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Thank you, Mr. Chair. I would like to simplify things. Nakita natin kanina yung paano hinuli si respondent Kilaw. And then, may testimonya, may salaysay si Kilaw, may salaysay din si police officers. I would like to ask questions on the arresting officers. Sino ba pwedeng magsagot sa inyo? Si Karandang, si Lorenzana, or sino yung pwedeng magboluntaryo ng sagot sa inyo? Sinong team leader? Karandang. Herelia po yung team leader. Nandun ka nung incident na yon on May 18. Ako po yung tumayong team leader po sa operation na yan, bypass Okay. operation. Sabi mo, bypass operation. Will you please give us definition in your own understanding? Anong naintindihan mo sa bypass operation? What is the standard operating procedure of conducting a bypass operation? Kailangan po dyan, sir, nabilhan yung suspect ng pusher buyer. Before sa bilihan, anong standard operating procedure ninyo? Didiretso lang ba kayo punta doon o kailangan nyo ng collaboration with the PDEA? Magko-coordinate po muna sa PDEA, sir. Okay. Kompleto kayo ng coordination with the PDEA. Yes, sir. Kompleto ka ng pangalan from the PDEA. Yes, sir. Okay. Tapos tayo dyan. Sabi mo, kompleto yan. Therefore, punta na tayo sa crime of incident. Nung doon kayo sa insidente, anong ginawa nyo doon? Pagdating po namin doon sa area po ng bypass, kasi isang team na po kami. Tapos nung malapit na po kami, nauna na po to sila patrolman Tamaray doon sa area. May contact ba kayo kikilaw? Sa informante po, May contact ka ba kikilaw? wala po. Sino informante mo? Hindi po sa akin ang informante po kay patrolman Okay. Tamaray po. Kasi siya ang gumanap na pusher buyer po. Yun ang sir. sinabi ninyo. You will always tell us na yung bypass legitimate yan. Pero tingnan nyo, yung the thing speaks for itself. Si CCTV. Tingnan nyo CCTV. Walang bypass. Nagsimula tayo 1:31 in the afternoon on May 18. Lumabas si Kilaw, sinundan ng pulis, punta ng isang makitid na daan na wala sa CCTV dahil ay magbigay ng CCTV si 7-Eleven. Nung bumalik kayo sa makitig na daan, kasama nyo na si Kilaw, pinagitnaan na ng dalawang pulis sa isang motorsiklo. Saan banda yung bypass dyan?
Mr. Team Leader. Yung by bus po, doon sa Putol po, Quezon Saan? Street. Saan? Hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alleged na kami po. Hindi po dyan yung by bus na nangyari. Saan nga yung bypass nangyari? Sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Doon sa may 7-Eleven. Hindi po. Hindi dyan. Mr. Tony Kilaw. Saan yung putol na sinasabi niya? Your Honor, yun po ay sa boundary ng Cuyap at saka San Antonio. May yad lang po ako, Your Honor. Yun bang may 7-Eleven? Barangay San Antonio po. Yung bang may CCTV na yun nakuha? Yes, hindi namin nakuha, Your Honor. May bibigay yun ng 7-Eleven. Makikita Malinaw po natin. na makikita na. Okay. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Kilaw. Can I add? Sandali lang. Mr. Team Leader, sinundan nyo si Kilaw, si Louie Kilaw from the establishment. Lumabas siya nagmotor. Is it not a bypass or is it not a hot pursuit principle? Sige daw. Hindi ko po masasabi po, Your Hindi mo Honor, na kami. masasabi. Kasi sinundan nyo siya. Nung lumabas siya sa bahay o sa establishmento, nung napakita sa CCTV, 1 minute, 1 hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila. Sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang bypass based on the CCTV nakikita. Ngayon, pinapalabas yung may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. It is your argument, it is your stand, bypass. Ang sabi naman nila, walang bypass. Ngayon, nakikita natin sa CCTV walang bypass. I will tell you, walang bypass. Ngayon, tingnan natin. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss yan. Ngayon, balik tayo sa inyo. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso? 1. Grave misconduct, abuse of authority. Now, based sa inyong batas ng PNP, ito bang grave misconduct, pwede ba kayong ma-dismiss dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, pupunta ako sa Regional Director ng anong region itong San Pedro 4A. Sir Regional Director, pagkakaalam ko, you have authority and discretion. After due process, may discretion and authority to discharge and dismiss erring police officers. Meron po. Meron. Anong tingin mo sa kanila? Nabigyan na ba sila ng day in court or in the AIAS o wala pa? As of today, sir, as of today, kagaya ng sinabi ko, ngayon ko lang nalaman po. Ngayon lang lumabas tong issue sa akin, ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Yes po. Na, I will give you the definition of what is what is bypass. Yung bypass, dalawang klase yan. Mr. Team Officer, makinig ka. Yes po. Dalawa lang yan. Alam mo ba hindi? Alam mo hindi. May narinig ka ba about bypass? Wala pa. Kung ano ang definasyon ng korte niyan, Korte Suprema.
Hindi mo alam yan. Ang by bust, pwede yan by way of entrapment or instigation. Instigation, example niyan, inutusan nyo si Kilaw, Mr. Kilaw, may mark money, bili ka ng drug doon. Illegal drug. Pagbili ni Kilaw, doon sa nagbebenta ng droga, pag-report niya sa iyo, bibigay niya yung drug paraphernalia or illegal drugs, huhulihin niyo si Kilaw. And that is instigation. Ibig sabihin, illegal yan. Si entrapment, pupunta ka doon kay PIDEA, kukuha ka ng information kay PIDEA, kukuha ka ng listahan. And then, hahanap ka ng confidential informant, sabihan mo, bibili tayo ng droga. Yun naman ng bebenta ng droga, walang alam na yung pusur buyer is a police officer. Walang alam yan. Kaya nang pupunta si police officer, pusur buyer sa drogista, sa seller, bebenta siya, kuha siya ng pera, mark money, sisignal ka ngayon sa team mo. Huhulihin na natin. That is the way of entrapment. Walang pwedeng buy bust outside dyan. Dalawa lang yan. Illegal or legal. So kung dalawang buy bust, dalawang klase sa buy bust, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang buy bust na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga buy bust, ayaw nyo pang aminin na hinahabol nyo siya. It is as if you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Ngayon, pag may kaso kayo, you will be discharged based on grave misconduct. Kami naman dito, lalo na ako, I will be watching your case. Sigurado ako, there will be cases filed against you before the IAS and before the regular courts. Hindi na ako sa regular courts, dito na lang ako sa IAS. After 6 months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin namin kayo sa regular courts na. Alam mo, we are here not to persecute you. Wala naman kaming away sa inyo. We are here not to persecute nor to prosecute you. We are here in aid of legislation para mapaganda pa namin yung policy ninyo or standard operating procedure ninyo dahil alam namin dyan kayo nagkakamali. So, ang tanong ko ay i-address ko kay Irilya, yung team leader. Ang purpose ninyo pagpunta doon is bypass operations, kaya hindi kayo naka-uniform. Is that correct? Yes, Your Honor. Oh. Tapos, bakit yung purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Without the presence of search warrant. Hindi po doon ang bypass operation, sir. O bypass operations nga, ang operations ninyo against the suspect. The bypass operation, sir, nangyari po sa... Hindi naman ito incidental Hotel. to lawful arrest. Kasi nandyan si Juan sa labas. So bypass operations. Pero bakit nandoon na kayo, nakapasok kayo sa bahay ni Mr. Kilaw? Kilaw? Mr. Kilaw. Yun po yung alleged nila sa amin, sir, na
nagpunta kami sa bahay. Pero ang bypass operation po, nangyari po sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Hindi, nakita naman natin sa base sa kamera, nakikita natin, alauna 42 ng hapon, nakikita natin, sequence itong pangyayari. Mayroon 1:36 p.m., 1:43 p.m., 1:46 p.m., 1:59 p.m. up to 2:02 o'clock in the afternoon. Ako, 30 years and 5 months in the service sa serbisyo. Gusto ko lang na kayo, ilang taon na kayo sa serbisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Totoo yung sinabi ni Chairman. Dubli na nga yung sahod ninyo. Dubli na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Magpunta pa sana ng Canada. Pero paano yan magapunta ngayon? No? Nakasuot na ng yellow. PDL na. Persons deprived of liberty. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga sino pa ba ang asahan natin, ang asahan ng mga taong bayan kung ganun ang klaseng pulis ang manuhay natin? Kung nakapasok kayo, hindi ba niyo alam na kung papasok ka na isang bahay tapos hindi ka armed ng search warrant, that is a violation of domicile? Yes, Your Honor. Alam mo ba ang penalty doon? Tinitik sa akin ni Sir Akop kasi nag-ano kami kanina. Violation of domicile. The penalty of prison correctional in its minimum and maximum period for a public officer or employee who, not being authorized by judicial order, shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Tapos nakikita pa namin doon. Alauna ko yung binanggit ko kaninang mga oras. Hawak na ninyo ang suspect. Sa report, 7:18, doon pa lang ninyo nahuli yung suspect natin. Which is dito, kung magsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. Wag namang ganun. Sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga. Imagine, naka-short, pero I consider it. Naka-short, naka-t-shirt, walang marka dahil maganda nga ng bypass operation. Pero ang hindi ko matanggap, bakit nakapasok doon sa bahay ng suspect pagkatapos marami pang dinala? Hindi na po yung tama.